Isang mapagpalang araw po mga kadahon. Ang topic po natin ngayon ay tungkol naman sa pandan na may scientific name na Pandanus blancoicont at Pandanus malatensis blanco at Pandanus tinctorius solander. Ang common name po nito ay pandan at sa English naman ay screw pine. Alam niyo po ba mga kadahon na ang pandan ay karaniwang pampabango o pampalasa sa mga tinapay, sa kakanin o sa kanin. Ang dahon ay pinagkukunan ng mabangong amoy na nagmumula sa isang halaman na may katamtamang taas. Ang dahon ay pahaba na parang damo at maaaring may tinik sa gilid o wala pagminsan. Ang malaking uri ng pandan ay karaniwang nakikita sa mga dalampasigan habang ang maliit na halaman na pandan ay karaniwan naman sa mga mabababang lugar ito nakikita. At ang pandan ay may taglay na essential oil, alkaloids, glycosides, isoprene ester at tannins. Ang langis ng pandan ay mayroon din diterpene, dilinalol, phenylethyl acetate, central phenylethyl alcohol ester, ester of pathylic acid, fatty acid, and stearoptene. May taglay din po itong provitamin A, carotenoids. Alam niyo po ba mga kadahon na ang pandan ay napaka-useful dahil ang ugat ay maaaring ilaga at inumin na parang tsaa. Makakatulong po ito sa mga taong may mga problema sa kanilang mga bibig. At ang dahon naman po maaaring dikdikin at ihalo sa langis para maging pantapal sa mga taong may problema sa kanilang balat or sa kanilang katawan. At maaari po rin itong isama sa salad or sa mga kakanin at isapaw sa kanin para mas bumango. Alam niyo po ba mga kadahon na napakarami ring sakit na kayang labanan ng pandan? Unang-una na nga po ang hirap sa pag-ihi, ang pag-inom po ng pinaglagaan ng sariwa o pinatuyong ugat ng pandan ay mabisa para mapadali ang pag-ihi ng isang tao. At sunod naman po mga kadahon ang pananakit ng ulo. Maglaga lang po kayo ng dahon ng pandan at yun pong ipainom sa taong nananakit ang ulo. Maaari din gamitin ang dinikdik na dahon na hinalo sa langis ng pandan para ipantapal ito sa nanakit ng ulo. At sunod naman po mga kadahon, maganda rin po ang dahon ng pandan, yung pinatuyong dahon ng pandan sa mga taong may mga sugat or sugat-sugat sa katawan. Tumutulong po ito na pabilisin ang paghilom ng sugat. Ipang tatapan nyo lang po ito, yung dinurog na pinatuyong dahon ng pandan sa mismong sugat. At sunod naman po mga kadahon, nakakatulong din po ang pandan sa mga taong may mga rayuma or arthritis, gout. Nakakatulong po ito sa pagpapahupa ng pananakit ng mga kasu-kasuan o pamamaga ng ugat sa inyong rayuma. Ang pag-inom po ng pinaglagaan ng ugat ng pandan ay nakakatulong ayon sa ating mga eksperto. Sunod po mga kadahon, nakakatulong din po ang pagnguya ng ugat ng dahon ng pandan upang patibayin ang ating mga gilagid at upang wag itong magsugat-sugat. Sunod naman po mga kadahon, nakakatulong din po ang dahon ng pandan sa mga taong dumadanas ng pigsa o madalas magkapigsa. Magdurog lamang po kayo ng dahon ng pandan at haluan nyo po ito ng katas ng kalamansi at konting asin. At yun po ang ipantapal ninyo sa pigsa. At sunod naman po mga kadahon, nakakatulong din po ang pandan sa mga taong dumadanas ng pagsusuka. Ang tuloy-tuloy na pagsusuka ay maaari pong gamutin ng pag-inom ng pinaglagaan ng dahon ng pandan. At sunod naman po mga kadahon, nakakatulong din po ang pandan sa mga taong nananakit ang tainga or madalas manakit ang tainga.
Patakan lang po ng katas ng bulaklak ng pandan ang nananakit na tainga upang mawala ang pananakit nito. Dahil ayon sa ating mga eksperto, kilala sa bansang Asya ang pandan na isang mabisang gamot sa iba't ibang karamdaman at nakatulong din para pabanguhin at pasarapin ang ating mga kinakain kagaya ng paglagay sa kanin at paglagay sa mga salad o paglagay sa ulam para mas magbigay ito ng sarap sa ating kinakain at upang mas bigyan tayo ng gana sa ating pagkain at the same time pagalingin din po ang ating mga karamdaman ayon sa ating mga eksperto. Kaya naman po sa bansang India, ayon sa ating mga eksperto, ginagamit ang dahon ng pandan sa mga taong dumadanas ng ketong or bulutong para malunasan ang mga skin disease na kanilang dinaranas. At sa bansang Hawaii naman po, ang bulaklak nito ay ninunguya ng mga ina at ito po ay pinapakain sa mga batang hirap dumumi or sa kanilang mga sanggol para sila ay makadumi at maiwasan ang constipation. Kaya naman po kinilala ang ating pandan hindi lang sa ating bansa o sa India at maging ito po ay kinilala sa South Asian at Southeast Asian, sa Thailand, sa Indonesia, sa Malaysia at ito po ay kumalat lalo sa bansang Pilipinas. Dahil sa napakaraming sakit pa po nito na kayang pigilan, isa na nga po rito ang pagpapababa ng ating mga dugo. Dahil tumutulong po ang pandan para bigyan tayo ng maayos na daloy ng ating mga dugo at upang pigilan ang paglapot ng ating mga dugo na nagiging dahilan ng pagtaas ng ating mga dugo. At sunod naman po mga kadahon, nakatulong din po ang pandan para pababain ang ating mga blood sugar level o i-control ang ating mga blood sugar level. Iniwasan po nito na huwag tayong magkaroon ng diabetes. Dahil po ang pandan, ang dahon ng pandan ay mayroon compounds na antioxidant at antibiotic agent at essential oil, tocopherols, tocotrienols, alkaloids, fatty acid, ester non-specific lipid, transfer protein, and carotenoids and flavonoids na tumutulong para kontrolin ang ating mga blood sugar kaya naiwasan ang pagkalat ng diabetes or paglala ng diabetes o pagkakaroon ng sakit na diabetes. Sunod po mga kadahon, nakatulong din po ang pandan ayon sa ating mga eksperto sa mga taong nananakit ang batok. Magpahid lang po kayo ng langis na may dahon ng pandan at yun pong ipahid sa inyong batok para lang malunasan ang inyong pananakit ng inyong batok. At sunod po mga kadahon, nakakatulong din po ang dahon ng pandan at ugat ng pandan para itaboy ang mga insekto sa ating bahay o sa bawat sulok ng ating bahay. Lagain nyo lamang po ito at ilagay nyo po sa butter spray at yun po ang ipang-spray nyo sa bawat sulok ng inyong bahay upang mataboy ang mga ipis o mga langgam o ano pa mang insekto na nais dumapo dyan sa bawat sulok ng inyong bahay. At sunod po mga kadahon, nakakatulong po ang pag-inom ng nilagang dahon ng pandan sa mga taong maasid ang katawan o may uric acid. Nakakatulong po ito para alisin ang mga uric acid sa ating katawan at dahil po doon naiwasan ang pagsumpong ng gout or anumang mga arthritis natin. At sunod po mga kadahon, nakatulong din po ito para i-remove ang kidney stone sa ating kidney. Kaya nakakatulong po ang pag-inom ng nilagang dahon ng pandan sa mga taong dumadanas ng kidney disease. Dahil kiniklinsing po nito ang ating mga kidney. At sunod po mga kadahon, nakatulong din po ang pag-inom ng dahon ng pandan o nilagang dahon ng pandan o katas ng dahon ng pandan sa mga taong ayaw magkaroon ng cancer o lumalaban sa cancer disease.
Sunod po mga kadahon, tumutulong din po ang pandan or katas ng pandan sa mga taong gusto magkaroon ng healthy hair at healthy skin. Ipahid lang po ito sa ating anit upang at patuyuin at pagkatapos maligo na po kayo. At dahil po doon magkakaroon kayo ng healthy hair, pwede rin yung ihalo rin po ang katas ng dahon ng pandan sa inyong tubig na panligo para magkaroon po kayo ng shiny at healthy hair at healthy skin. Sunod din po mga kadahon, tumutulong din po ang pandan sa ating katawan para magkaroon tayo ng gana sa ating pagkain. Ihalo lang po ninyo ito sa inyong kanin or sa inyong salad o sa inyong ulam. At doon po ay makakaranas kayo ng panunumbalik ng gana ng inyong pagkain. At sunod po mga kadahon, ayon sa ating mga eksperto, tumutulong din po ang pandan para labanan ang lagnat. Painumin nyo lang po ng nilagang dahon ng pandan ang taong dumadanas ng lagnat para mawala ang kanyang lagnat. At sunod po mga kadahon, nakatulong din po ang paglaga ng dahon ng pandan sa mga taong dumadanas ng impotence, lalo na sa ating mga kalalakihan na hinahihirapan ng patayuin ang kanilang junior. Maglaga lang po kayo ng 3 dahon ng pandan at yun po ang inumin nyo umaga at gabi para magkaroon kayo ng lumalaban na junior. Sunod po mga kadahon, ayon sa ating mga eksperto, nakakatulong din ang pag-inom ng nilagang dahon ng pandan sa mga taong dumadanas ng insomnia. Yung mga taong nahihirapang makatulog, uminom lang po kayo ng nilagang dahon ng pandan umaga at gabi para magkaroon kayo ng masarap na pagtulog. At nakakatulong din po ang pag-inom ng dahon ng pandan sa mga taong dumadanas ng liver disease dahil kiniklinsing po nito ang ating mga atay. At sunod po mga kadahon, tumutulong din po ang pag-inom ng nilagang dahon ng pandan sa mga taong dumadanas ng anxiety at stress. Uminom lang po kayo umaga at gabi. Ayan lamang po, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Don't forget subscribe sa channel. Happy watching!